Sa kwentong ito matutunghayan natin ang isang baryo na puno ng misteryo at takot, kung saan ang mga tinikling na alambre ay nagiging simbolo ng kamatayan. Mula sa mga nag-aalab na mata sa kagubatan hanggang sa mga katok na nagpapabalik ng mga alaala, ang bawat detalye ay magpapakaba sa inyo. Sundan natin si Carlos at ang kanyang kapatid na si Eva sa kanilang pakikipagsapalaran sa Barangay Bagong Sikat, kung saan ang bawat gabi ay puno ng pangamba. Huwag bibitaw dahil ang mga nilalang na ito ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang biktima. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Carlos at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na habang buhay ko nang dadalhin sa aking isipan. Nakatira ako ngayon dito sa Maynila, pero ang kwentong ito ay nagsimula sa isang maliit na baryo sa gilid ng Barangay Bagong Sikat. Kasama ko noon ang aking kapatid na si Eva at ang aming simpleng bahay ay napapaligiran ng mga matataas na puno at makakapal na halaman. Ang buhay namin doon ay tahimik, ngunit puno ng mga misteryo at lihim na hindi namin inaasahan. Isang gabi habang nagpapahinga ako sa aming sala, narinig ko ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa labas. Tumakbo ako palabas at nakita ko si Eva, nanginginig habang hawak ang kanyang baril. Carlos, nakita ko sila. Nakita ko ang mga nag-aalab na mata sa mga puno. Sigaw ni Eva, ang kanyang boses ay puno ng takot at desperasyon. Tiningnan ko ang paligid, ngunit wala akong anumang kakaiba. Eva, sigurado ka ba? Baka naman hayop lang yan, sabi ko. Sinusubukang pakalmahin siya kahit na ako rin ay kinakabahan. Bumalik kami sa loob ng bahay, sinara ang lahat ng bintana at pintuan. Ang ingay ng baril ni Eva ay nagpagising sa buong barangay, ngunit walang naglakas loob na lumapit. Alam nilang may kakaibang nangyayari sa aming lugar. Sa bayan ng Santa Clara, ang mga tao ay nasanay na sa mga kakaibang pangyayari. Hindi na sila tumatawag ng pulisya, tanggap na nila ang kanilang kapalaran. Isang araw, hinamon ng isang grupo ng mga bata ang kanilang kalaro na pumasok sa Barangay Bagong Sikat. Walang nag-alinlangan ang bata ay pumasok sa madilim na kagubatan. Tingnan natin kung matatapang talaga kayo, sabi ng isa sa mga bata, habang tinutulak ang kalaro papasok sa kagubatan. Kinabukasan, natagpuan ng bata na nakabitin sa puno. Ang kanyang katawan ay binalot ng tinikling na alambre. Ang mga residente ay nagtipon-tipon, tahimik na nagdadalamhati, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Mula noon, hindi na naglaro ang mga bata malapit sa Barangay Bagong Sikat. Ang mga matatanda ay nagpatuloy sa kanilang buhay, ngunit may mas malalim na takot na bumabalot sa kanilang mga puso. Sa huling gabi ko sa Santa Clara, ramdam ko ang kakaibang lamig at dilim sa bahay. Parang may mabigat na presensya na nagmumulto sa bawat sulok. Bawat tunog, kahit gaano kaliit, ay nagdadala ng matinding pangamba. Bigla na lang nagpanik si Eva. Tumakbo siya papunta sa akin, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Carlos, naririnig mo ba sila? Paparating na sila. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Eva. Alam kong hindi siya nagbibiro. Kailangan nating maghanda, sabi ko, habang hinahanap ang mga posibleng taguan sa bahay. Eva, kalma lang. Kailangan nating magtago. Hindi tayo pwedeng lumabas, dagdag ko pa. Hinahawakan ang balikat niya para pakalmahin siya kahit papaano. Narinig namin ang katok mula sa lahat ng panig ng bahay, pati na sa bubong at sa ilalim ng bahay. Ang mga tunog ay nagmumula sa lahat ng direksyon, nagpapalakas ng aming takot. Pinag-usapan namin ang kalikasan ng mga nilalang. Baka mga banal sila, mga nilalang na nagpaparusa sa mga makasalanan, sabi ni Eva. Ngunit walang malinaw na sagot ang lumitaw. Kinabukasan, nagising ako at napansin kong nawawala si Eva. Ang puso ko ay binabalot ng yelo habang hinahanap ko siya sa buong bahay. Eva, nasaan ka?
Paulit-ulit kong sigaw habang binubuksan ang bawat pintuan at sinisilip ang bawat sulok ng bahay. Walang sagot, walang bakas. Desidido akong hanapin si Eva. Pumasok ako sa barangay Bagong Sikat. Ang kagubatan ay mas madilim kaysa dati at ang katahimikan ay nakakabingi. Eva, nasaan ka? Sigaw ko habang patuloy na naglalakad sa madilim na kagubatan. Ang boses ko ay nag-echo sa paligid, ngunit walang sumagot. Biglang naramdaman ko ang presensya ng mga nilalang. Ang kanilang mga mata ay nag-aalab sa dilim, hinabol nila ako. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis at walang ingay. Diyos ko, ano ba to? Bulong ko sa sarili ko habang tumatakbo. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking batok at ang bawat puno ay tila isang malaking anino na humahabol. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, basta tumatakbo lang ako. Hindi niyo ako makukuha, sigaw ko habang tumatakbo papalayo. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, ang takot ay bumabalot sa aking buong katawan. Sa wakas, nakita ko ang liwanag mula sa dulo ng kagubatan. Kailangan kong makalabas dito, sabi ko sa sarili ko, habang binibilisan pa ang aking takbo. Sa huli nakatakas ako at umalis sa Staclara. Lumipat ako sa isang malayong lungsod, umaasang makakalimutan ang mga pangyayari sa barangay Bagong Sikat. Ngunit kahit na malayo na ako, ang mga alaala ng mga nag-aalab na mata at ang pagkawala ni Eva ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Taon ang lumipas, nagdesisyon akong lumipat sa Maynila. Gusto kong kalimutan ang mga nangyari sa Staclara. Ang ingay at dami ng tao sa modernong lungsod ay nagbibigay ng pansamantalang kaligtasan. Pero kahit anong subok kong mag-adjust, paminsan-minsan naririnig ko pa rin ang katok. Nagmumula ito sa mga pader ng apartment ko at tuwing naririnig ko iyon, bumabalik ang mga alaala ng mga nag-aalab na mata. Hindi na ito totoo. Lahat ng ito ay nasa isip ko lang, sabi ko sa sarili ko. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na bangungot lang ang lahat ng ito. Pero sa bawat tunog ng katok, bumabalik ang takot at nararamdaman ko ang puso kong tila binabalot ng yelo. Kahit nasa gitna ako ng modernong lungsod, hindi nawawala ang takot na iyon. Namuhay ako na may pangamba. Lagi kong iniisip na balang araw, baka ako na ang susunod na biktima ng mga nilalang mula sa Staclara. Ang bawat gabi ay puno ng takot. Habang nag-iisa sa apartment, naririnig ko ang mga katok at mga bulong ng mga nilalang. Nagmumula ang mga tunog na iyon sa lahat ng direksyon, nagpapalakas ng takot ko. Hindi ako makakatakas, alam kong darating din ang araw na makukuha nila ako. Bulong ko sa sarili ko, puno ng takot at desperasyon ang boses ko. Ang buhay ko ay naging isang walang katapusang bangungot. Paalala ito na hindi titigil ang mga nilalang hanggat hindi nila ako nakukuha. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na bumabalot ang takot sa puso ko. Nabubuhay ako sa takot at alam kong hindi ako makakatakas sa kanilang mga kamay. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang misteryo at takot ay maaaring magtagal kahit saan ka man magpunta. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga ka-Creepy Pinoy, tandaan, baka ang mga katok sa gabi ay hindi lang basta ingay.